Good morning guys! I'm back again. Iko-complain ko yung schedule ko, yung oras ko. Wala pa yung manager namin, nasa meeting daw. So kakausapin ko siya mamaya. Magko-complain talaga ako about sa time ko kasi it's not fair. Almost 3 months yata akong hindi nakapag-upload ng bago kong video kasi nga, of course, laging busy si Mami Els nyo at nagpa-part-time. Yung part-time ko kasi hindi siya, yung part-time ko is back to normal schedule. Back to normal schedule na ako, like Monday to Friday kasi nga, back to school na, so may pasok na uli si Mikay, kaya yun na uli yung schedule ko. But this week, since fall break dito sa Amerika, yung schedule ko lang, nagpa-schedule lang ako ng 2 days in a week. Kung yung days lang na pwede mag-work si asawa dito sa bahay, tapos ako mag-work. Pero naiinis ako. Kaya mamaya pagdating ko sa trabaho, kakausapin ko yung manager ko kasi iko-complain ko yung schedule ko, yung oras ko. Meron lang akong 8 hours in 2 days. Kaya naku naman. Bago kasi yun, bagong boss namin sa e-commerce. Kaya, ewan ko ba. Pero, ang regular schedule ko talaga, lagi is 8 to 2. Pero ngayon, in-schedule niya ako ng 10 to 2. Ngayon, tsaka bukas. Which is, hindi okay for me. Kaya, kakausapin ko yung manager ko mamaya para tanungin kung bakit ganito yung schedule ko. So, bukas, dapat papasok ako ng 8 ngayon. Kaya lang sobrang pagod ko kasi kahapon. Kaya sabi ko, sige, 10 na lang ako papasok. Since yun naman yung binigay na schedule ko. Kaya, mamaya, babalitaan ko kayo pagdating ko sa trabaho kung anong sagot ng mga manager sa schedule ko na yun. Ito si Top, may meeting sila sa ako. Dito siya nag-work ngayon. Yeah, ang ganda ng sikat ng araw sa labas. At mag-shoes na ako at pasok na. Singin ko si Mikay. Papasok na ako guys. Papunta na ako sa work. Pero 9:15 pa naman. 10 o'clock. 10 yung in-schedule sa akin today. So, dadaan muna ako sa bangko kasi medyo may problema yung bank apps ko. Which is really weird at nakakatakot. So, yung pumalit kay Josh, wala siya ngayon. 1 week siyang nasa bakasyon. Kaya hindi siya ang makakausap kong manager. Pero, sobrang daming manager ngayon sa trabaho. Kaya, kahit sino sa kanila doon, kakausapin ko talaga. Kasi hindi yun yung normal schedule ko. Alam nilang lahat yun. 8 to 2 talaga yung schedule ko. Tapos, 2 days na nga lang yung pinaschedule ko this week. Mali pa yung in-schedule sa akin, 10 to 2, which is 8 hours for 2 days. 4 hours ngayon, 4 hours bukas. Hindi fair. Sinong mabubuhay sa 8 hours in a week? So, yeah. Buti na lang talaga pagod ako. Pagod ang lola nyo kagabi. Kaya hindi ako nakapasok ng maaga ngayon. Kasi kung papasok talaga ako, I don't care. Kasi ginagawa ko naman talaga yun. Pag alam kong mali yung kulang yung oras ko, pumapasok ako ng maaga. Ngayon, 10 to 2, mag-out na lang ako ng late para mabawi ko at least 2 hours ko ngayon. Tapos bukas papasok ako ng maaga. Pero syempre, kakausapin pa rin natin yung mga amo. So, bali next week, babalik na rin yung regular schedule ko ulit kasi 1 week lang yung fall break dito sa Jamaica. Kaya, back to my schedule na naman ako next week. Diba guys, may kukwento ko sa inyo. Meron akong small business. Small business. Hindi ako everyday na tumatanggap ng orders. Pero kapag yung nangungulit yung mga coworkers ko, nagpapa-order ako, sabi ko sa kanila, at least 5 na customer. Hindi bababa ng 5 na customer, tatanggap ako ng order. Pero kung mga 3, 2 lang, ang hirap kasing pag konti lang, di ba? So, nung last week, tumanggap ako ng order kasi kinukulit nila ako sa spam musubi, yung Hawaiian on the go snack, yung rice na may spam, tapos seaweeds. Yun. May order ako noon, 10 pieces, tapos gustong-gusto nila yung spicy adobo ko,
spicy na may pagka-sweet. Gustong gusto nila yun. Kaya, nagbenta rin ako ng bento, which is $7 lang yung benta ko. May work ka, tapos may extra income ka pa. Nakakatuwa lang sa puso kasi yung na-appreciate talaga nila yung pagkaing Pinoy. Tsaka, yung nagpa-part-time ka na, may kita ka, tapos may sideline ka pa, kumikita ka kahit konti. Pero hindi ko tinitinda yun ng mahal. Talagang yung ano lang, yung kaya lang ng budget nila. Kasi syempre, mostly sa mga kasama ko, mga bagets talaga. Tapos ano sila, nagbabayad sila ng apartment nila, may mga binabayaran sila mga bills nila. Kaya, hindi ko charge ng over yung tinda ko. Yung abot lang ng makakaya ng bulsa nila. Kaya, ayun. Parang presyong pangmasa. So guys, focus muna ako mag-drive. Malapit na rin ako sa bangko. Wala pa yung manager namin nasa meeting daw. So, kakausapin ko siya mamaya. Magko-complain talaga ako about sa time ko kasi it's not fair. Hey, Michaela. One eternity later. So guys, update sa pagko-complain ko ng oras. Char. Hindi naman ako totaling nag-complain. Kinausap ko naman na maayos yung manager namin. So, papasok ako ng maaga bukas kasi yun naman talaga yung schedule ko. Ewan ko ba dun sa bago namin bakit ginawa niyang 10. Kaya yun yung pinaglaban ko, yung schedule ko. Mula nung nag-start ako dito sa work na to, yun talagang schedule ko. Tapos ngayon binabago. At ayokong ipabago. Kasi nga, dahil kay Mikay, bukas papasok tayo ng maaga. Back yung schedule natin. Kasi syempre, paglalaban natin ang ating karapatan. Charot! So, pauwi na ako guys. Tapos pinik up ko si Harley sa vet. Kasi nagkakaroon na naman siya ng rashes sa katawan niya. Kaya, in-injectionan siya ngayon ng para mawala yung skin allergy niya. So, kawawa naman si Harley po. Ayan na siya. Happy na siya uli. At meron na naman siyang maintenance ng gamot niya. Ang mahal guys. Nalagasan na naman si asawa ng $200. Actually, it's $230. Parang ganun. So, see ya guys. Yun lang. Bye!